Hey guys, welcome to my channel. So, panay-panay upload ko, no? Pasensya na, pero um, nangyayari sa harap natin to, kailangan natin magsalita. Kung familiar kayo sa akin or sa channel ko, ganun ginagawa ko Wala akong pinipili, okay? Hindi pwede nating initpick na, uy, ito, ba't ito binabanatan mo? Unang-una, nung nag-post ako ng reaction ko kay Doc Ron, hindi ako nakikipag-away, hindi ko siya binabanatan. It's just that, yun yung pumasok sa isip ko nung napanood ko yung video niya, no? Sabi ko, ba't parang mali? Okay? So, syempre, mali is mali. Hindi natin pwedeng baluktutin dahil sampalataya tayo sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, follower niya ako sa kanyang mga vlogs, no? Pero, ngayon hindi na. Anyway, doon sa pinost ko, okay, hanapin nyo na lang yung video niya. Ay, mamaya pakita ko na rin ng konti. Pero doon may follow up ako, no? Sabi ko, hindi kaya yung died suddenly before, tinatawag na nilang heat stroke, di ba? Yun nga lang, ang hirap maging truther, no? Bakit? Ito, katulad, papakita ko ba sa inyo itong comment na to sa akin? Di ba? May nagko-comment sa akin, sabi, dapat magpakita ka ng pruweba. Unang-una, bakit? Bakit ako ba't kailangan ako magpakita ng pruweba? Nasa akin yung burden of proof? Para saan? Ako na nasa kabilang panig ng mundo, nasa Houston, Texas ako Ha? Pinapaalalahanan nga kita para mag-ingat ka Dahil naloko ka na nga before Huwag ka na magpaloko ngayon. Tapos ako masama. Uy, dapat patunayan mo sinasabi mo. Hindi ba pwedeng nag-comment sa akin, hindi ba pwedeng na heat stroke lang? Yan, no? Sabi niya, ano ba yun? Sige, basahin ko na nga yung actual na sa akin. No? Sabi niya, alam niyo ba ang buong istorya? No? O mga post sa empleyado ni Doc Ron. Paano nga malalaman? Ayaw nga sabihin ni Doc Ron, di ba? Pero, based on dun sa mga bits and pieces dun sa video niya, 'di ba? Bata pa, sabi niya, medyo bata pa. Bata pa, 'di ba? Dahil suddenly bata pa. Tapos sabi niya, naka-assign daw diyan sa Mandaluyong City. So ibig sabihin nasa city. No? Sabi niya, heat stroke ngayong panahon is grabe naman sa ngayong panahon. Walang pinipiling edad at grabe ang init. Mahigit 40 degrees Celsius at ikaw, kaya mo magbilad sa araw ng ganyang init? Ang sagot ko sa kanya, oo, kaya ko. Hindi mo alam, kung hindi mo ako kilala, nag-hike ako, nagka-camping ako. Nung Sabado nga lang, nakabilad kami. Nakabilad kami sa init Ba't buhay pa ako? Ba't buhay pa yung mga kasama namin? Kasi umiinom kami ng tubig. Mag-hydrate ka lang. Kung yan ang rason mo, di sana yung mga nagpipinitensya. Ilan yung namatay sa mga yon? Kasi nakabilid lang sa araw yun Yung mga yung mga nagbibilad sa araw. And then sabi ko, yung empleyado ba ni Doc Ron? Ano ba yan? Nasa labas ba? Nagpipinitensya ba yan? Nakabilad sa araw? Hindi siya sumilong? Hindi siya uminom ng tubig nung nakahaw siya? Guys, alam nyo, ako tuturuan mo pa ako kung ano ang heat stroke. Talaga? Ako tuturuan mo ng heat stroke. Kung hindi nyo naaalam, no? Parang bini-brainwash kayo. Sinasabihan lang kayo ng heat stroke tatanggapin nyo na naman. Parang sinabing safe and effective, tatanggapin mo. Unang-una, sabi ng isa nating kasama na nag-comment, siya nag-hiking siya sa bundok. Never siya na heat stroke. Bakit? Ha? Kasi doon sa hindi nakakaalam guys, merong defense mechanism ang body natin pag nag-overheat tayo. Alam nyo ba kung ano yun? Thirst. Uhaw. So pag nasa initan ka, mauuhaw ka, di ba? So don't tell me, yung empleyado niya na nasa Mandaluyong City, nakabilad sa araw, hindi natin alam for whatever reason, baka nagpipinitensya at that time, nung nakaramdam ng uhaw, hindi pa rin siya uminom. Hindi pa rin siya pumunta sa lilim. May heat stroke ka talaga niyan. Kung ganyan ang, pero ganun ba talaga? Kahit hindi ko alam yung buong istorya, give me a scenario na ikaw, nainitan ka na, hindi ka pa rin umalis sa initan. At hindi ka pa rin uminom ng tubig. Nasa city ka lang naman. Sabi ko sa inyo, ako umakit ako ng bundok Inakit ko yung Guadalupe Mountains, which is the highest peak in Texas. Bilang yung dala mong tubig. Hindi ka pwede magdala ng sobrang daming tubig kasi
hindi mo kakayanin, hindi ka abot sa taas dahil mabigat masyado. Pag kinulang ka naman ng tubig, wala kang kukunan ng tubig sa taas, walang gripo doon. Bundok yun eh. So, tatanungin mo ako kung kaya ko magbilad. Yes, kaya ko magbilad. The secret is to hydrate and to get in the shade pag masyado mainit. E di sana yung rason mong ganyan di sana patay na lahat ng tao sa Middle East. Sobrang init dun eh. O bakit hindi sila namamatay? Di ba? Anyway, so eto na lang guys, no. May pinost ako, sabi ko, hindi kaya, no? Wala tayong ebidensya, pero kasi nung narinig ko yung kwento nitong mga vloggers na to, parang may red flag na, teka, sandali lang, sabi ko, sandali lang. May red flag eh. Sabi ko sa inyo, pag ikaw nasa medical field, nakaka-develop ka ng yung clinical eye. Pero pag yung mga ganitong, pag ikaw awake na, gising ka na sa mga kalokohan na nangyayari, may red flag. Sasabihin mo sarili mo, teka lang. Okay, eto. So, yung fina-follow ko mga vloggers na taga-Canada, minsan nga tatanong miss ko, ba't ka nanonood mga taga-Canada? Sabi ko, wala kasi pinapakita nila yung everyday life nila eh. Anyway, so ito, Beck and Kai. Si Victor, yung Beck, yung lalaki, Victor. Si Kai, si Carla yon. Okay? So, nung December, nasa Canada sila, no? So, sinabi ko nga, ang Canada is, yan ang pet ng WEF eh. Yes, Justin Trudeau, what do you expect? So, ilan? 90% vaccinated? O, di ba? 90, almost 100% vaccinated. Tinanggal ang mga barel. Lahat sunod-sunuran sila. Wala sila magawa. Yan ang nakaupo eh. Okay? So, yung mga Pilipino din na nandun, hindi rin nila kino-question yung ganito. Wala nagko-question. So, nung December yata, si Victor, no, yung lalaki, tinawagan siya ng PCP niya or your doctor niya. Ang sabi sa kanya, pumunta ka na dito. Hindi maganda yung resulta ng test mo. Hindi niya daw pwede sabihin over the phone. So sabi ko parang yun, red flag yun. Okay? Tapos yun daw, mataas yung D-dimer test niya. Okay? So ibig sabihin, may clot siya. May nararamdaman siya, may clot siya, palagi siya may sakit. Same story. Hindi ako nakatiis guys, no? Siyempre, kailangan natin tumulong sa mga kababayan natin na malaman nila kung ano yung totoo. So nag-message ako, nag-comment pala ako, sabi ko, pa-check niyo yung baka may blood clot siya. Ang sagot sa akin, ay wala pong blood clot si Victor. Hindi na ako sumagot. Wala pala eh. Pero ang taas ng D-dimer test, di ba? Okay, sige. Anong gagawin mo, di ba? Question, paano mo ililigtas yung ayaw magpaligtas? Di ba? Sinasabi mo na, tapos kukontrahin ka pa. Titigil na ako. Hindi ako magiging intrimitido na pagpipilitan ko, di ba? Ayaw mo, di ba? So, ang nangyari naman ngayon, sorry to say, no, namatayan sila. Okay, ito yung magandang example. Namatayan sila. Yung kapatid niya na nasa Bulacan, yan, sa Pilipinas, namatay. Ay, siya na nga magpaliwanag sa inyo. Ha? Siya na magpaliwanag. Okay. Break ito, masamang balita. Masamang balita na naman. Ayan. Nag-message na nga nanay kasi nagpalit ng profile din si Nini. Ano raw nangyayari? Sino daw kasi na-heat stroke yung kapatid namin si Benden. O, kita nyo? Na-heat stroke daw. Na-heat stroke, ha? Parang kung ikaw, parang may pattern lang kasi, no? Dapat naging detective ako eh. No? Sige, paano yun ko sa inyo ha? So, sabi niya, na heat stroke daw. Yung sinugang ko. Bali sa pangalawa na hindi niya ubos din. Okay, so ikukwento niya na yan yung nila buhay niya, pero punta tayo dun sa part. Guys, sana ma-appreciate niyo yung effort ko ha. Talagang binacktrack ko, pero Punta namin pare-pareho na message nga na yun nga nag-message. Dinala nga sa ospital. Nag-seizure daw na bigla na lang daw tumumba. Okay, keywords. Bigla na lang tumumba. Narinig niyo yun? Biglang tumumba ha. Ulitin. Message nga na yun nga Nag-message. Dinala nga sa ospital. Nag-seizure daw na bigla na lang daw tumumba. Bigla na lang tumumba. So wala nang time talaga para uminom ng tubig or Ganun na talaga sa Pilipinas, yung paglabas mo ng bahay, tumba ka? Ganun ba?
Ganun ba ini-imagine nyo ng heat stroke? Basta tamaan ka ng araw, tumba ka na agad? Talaga? Kung di nyo alam, may tinatawag na thirst or uhaw. Tapos meron pang heat exhaustion. Hindi agad heat stroke. Okay? So, ano pa? Meron pa ako dito nilagay, 10:28. Hindi nga eh, Namamatay lang din ang anak. Eto. So, meron silang kapitbahay, kamamatay lang din daw ng kamag-anak. Tingnan nyo. namamatay din ng kapatid nila na heat stroke din. Heat stroke din! What are the odds? Magkapit-bahay, heat stroke. Ha? What are the odds? Naman, biktima na naman ng coincidence. Di ba? So, yun kasi ang sinasabi ng doktor eh. Heat stroke eh. Pero, what are the odds? Magkapit-bahay? Di ba? So, akala nyo ba guys, yung heat stroke, yung paglabas mo ng bahay, boom! Tinamaan ka ng araw, heat stroke agad? What are the odds? Medyo nakakaduda lang. And then sabi ko nga, no, parang may mali dito. Dito ako nag-react talaga na yung red tape ginawan dahilan para i-cremate yung bangkay. Kasi daw, wala daw facility, tapos kesyo, hindi na daw pwedeng lagyan ng formalin kasi sandali lang daw yun. Talaga? Namatay dyan? Pupersahin na, kailangan na i-cremate or ilibing? O maganda sana kung nilibing. Kung ililibing daw, kailangan pa daw ng papeles, kailangan daw pasingawin pa yung anong gagawin mo? Saksakan nyo ng formalin yan hanggat di naayos yung papeles, di ba? Kaso parang ayaw yatang saksakan ng formalin eh. Yun ang pagkaka-analyze ko eh. Kasi ang magdi-decide na lang nun, ako, tsaka si Ninya. Dalawa na lang sila. Ang nananin niya, sabi ko, puntahan nyo. Pinuntahan nila, kinabukasan, magang-maga, pinuntahan nila. Putulin natin ng konti para hindi tuloy-tuloy, hindi tayo no. So, yun, yung nabaltaan nila yung kapatid nga nila namatay. Tapos pinantuhan kinabukasan pa lang one day pa lang. Kasi tumatawag na yung mga sa hospital. Kasi walang kamag-anak pa, ganyan. So, pinuntahan na kagad ni Ninya. Nung napuntahan na, yun na, sabi na, ano gagawin natin? Kasi, Okay. So, anong desisyon nila? ano siya, yung hindi natin alam kung paano natin, pagbuburol ba, o ganyan. Hindi na naiburo. Kasi nga yung hospital na napagdalahan is, hindi naman sa malaking hospital. Pero ospital pa din yun. Nandiyan daw sa Bulacan. O, yung mga taga Bulacan, react naman dyan. Sa malaking hospital yun kung mga tigigiginto kayo yung sa Bliss. Sa Bliss. Yung kasi siya tinakbo sa emergency doon. Oo. So, hindi na na-transfer sa iba, inabutan na siya doon. So, nag-stay siya ron. Nag-stay. Tapos ngayon madali nung nagpapadala na nga ako para pang gastos na sa kasi meron pa raw kailangan i-settle na bill sa gamot. Nagpadala na ako. Nung nagpapadala na ako, sakto naman sabi nag-message na nga wala na nga daw. So parang nag-busy kami the whole day nun. Tawag kay Ninya, kausap, decision na nang gagawin. Ayan namatay na yung kapatid nila doon sa ospital, dyan sa Giginto. Anong plano? Ayun na nga, dahil nga wala nga morgue dun sa loob ng hospital. Dahil maliit na hospital nga lang. Nag-start na siyang Nag-decompose siya init. sobrang init daw. Kaya, Daw. ang sabi, kung hindi siya pwede ng magstay ka lang daw, ilibing na. Nung pinuntahan doon sa may Endless, Sikasuhin pa, ganito pa, yung mga paper pa, ganyan. weekend nangyari. Lunes pa raw Weekend. yung mga certificate at kung ano-ano. Tapos pag binuksan daw yung nicho, kailangan pa raw pasingawin ng ilang araw. Kailangan pa pasingawin. So, yung bureaucracy pala. Hindi para sabihin na hindi pwedeng ilibing. Kailangan sunugin na. Ang sabi sa ospital, hindi na talaga pwede. Kailangan na right away naman yan. O, ospital tandaan nyo, yung ospital nagsabi. Pinagawa ng YouTube, matagal din. Sabi nung hindi na raw tatalaga ng formalin ba? Totoo yun? Totoo ba yun guys? Hindi na raw tatalab ng formalin? Kung ano-ano nga sinasaksakan ng formalin, kahit yung mga bilasang isda nilalagyan ng formalin para tumagal ang buhay. Yan, isang araw pa lang namamatay. Tatalagin formalin. Pero hours lang. Yan, totoo ba yun? Hours lang? Wala, kung ako nandyan, wala akong pakialam, saksakan nyo yan. Saksakan nyo ng formalin yan. Mangangamoy na, kaya inano na lang nila na yun ang pinaka the best na gawin is Cremate na lang. cremate. Okay guys, so okay.
Let me know what you think. Yun daw ang the best. The best. Cremation is the best. It's just sad na ang Philippines is what? 80% Catholic. Pero nung inintroduce nila yung cremation na yan, nobody even asked a question. No? Talaga ba kailangan? Talaga? Show me the proof. So kita niyo yung mga dahilan kasi sobrang init daw, wala daw facility. Hospital yan, walang facility ha. So ilipat niyo sa punerarya. 'Di ba? Or saksakan niyo ng saksakan ng formalin hangga't hindi naaayos yung nicho. Pero kita niyo, sabi ng ospital yun daw ang the best route. And naalala ko lang din nung investigasyon ng Kongreso about sudden deaths. Naalala ko lang nung tinatanong yung mga taga DOH, bakit naging protocol nyo na ang cremation? Alam niyo hindi masagot ng DOH. Hindi masagot ng DOH. And yet, tapos na actually ang bid ko. Ano pa rin nangyayari sa Pilipinas? Cremation pa din. No? Bakit? Kasi nga daw, di ba? Pahihirapan kayo. Oy, ang daming dahilan. Ang daming dahilan. So, eto guys, no? Nag-present ako ng evidence. Nag-present ako ng ano. Kasi nung napanood ko to, parang may red flag talaga eh. It's up to you. Maniwala kayo o hindi, wala naman ako mapapala eh. No? Lalo-lalo na yung mga haters dyan na ako na nga nagwa-warning sa inyo, ako nagbubukas ng mga mata nyo, ako pa hinihingan nyo ng pruweba, nasa kabilang panig ako ng mundo, ikaw na nandyan, hindi mo makita yung nangyayari dyan, diba? Ano yun, bakit, diba sabi nga nila don't shoot the messenger, I'm just a messenger, diba? Bakit siya kang nagagalit? Ba't di ka nagagalit doon sa nagsinungaling sa inyo? Let me know what you think, bye.